gusto ng Holy Spirit. May time, may gusto niyo talagang magpuri ka, pero may time na hindi. May time na ang gusto ng Diyos ay mag-sorry ka. Ngayon, makikita mo kung sasakyan niya yan o hindi. Kaya nga, mahirap. No? May mga tao po na medyo slow kung paano malaman yung mga ganyan. Pasensya na. Minsan, inaabot po ako ng mahabang oras, maraming oras bago ko malaman. No? Basta ang goal po natin dito ay magawa natin yung pinagagawa ng Panginoon. No? Sabihin mo ulit sa katabi mo, sorry. Okay po, Joanne, okay na. Pasadahan po natin sandali ito kasi may water baptism tayo, tapos may WIAM tayo, pagkatapos magla-lunch tayo, tapos magmi-meeting pa kami, no? Siguro po makakaalis tayo rito mga 2:30. Meron pa tayong service mamayang hapon. Lalabas nyo lang yung mga gamit nyo, no? Tapon nyo ron. Meron pa tayong meeting mamayang hapon. Meeting, ibig sabihin service pa, kaya huwag muna kayong uuwi. No? Ngayon, meron pa mga malalayo kasi na talagang yung gagabihin na sila ron, maintindihan natin yan. Okay, so pakibuksan nyo po yung notebook nyo at buksan nyo po rito sa first Bible nyo at notebook nyo, 1 John chapter 5 verse 14 and 15. So review na lang ito, recap na lang, finishing touches na lang. Okay po. Alam niyo po, I suggest na ipag-fasting niyo po yung inyong mga telenovela. Yung mga pinapanood niyo, yung kung ano man ang pinapanood niyo, hindi ako updated, hindi ko alam kung ano yung mga ngayon, yung mga teleserye. Ipag-fasting niyo po yun. Meaning, hindi ako manunood muna nito. Kahit yung balita, stop mo muna makinig ng balita. Paano ko malalaman ng balita? Alam niyo po, nakakatuwa, pero at the same time, ang hirap-hirap gawin, alin? Tayo ang gagawa ng balita. No? Tulad po yun talaga tayo dapat ang kumokontrol sa nangyayari dito. Kasi sabi niya gano'n, humayo kayo. No, binabalik sa atin ng Diyos yung control. Pag may bagyo nga na dumaan dito, kasalanan natin. Halimbawa, sinira ng bagyo yung ganito, ganyan. Mga kapatid, kababasa nyo lang kung ano nangyayari sa presidente, kasalanan daw natin. Ganun kalaki ang authority natin. Tapos na ba yung magazine ninyo? Ano po nung nabasa ko yan, way back nung 1980s pa yan. No? Na sabi ko, kailangan malaman ng tao to, kailangan na nagagalit tayo sa gobyerno, ganito, ganyan. Ang hindi natin alam, ang Diyos ang nagsasabi sa atin na baguhin natin ang nangyayari sa gobyerno. Tayo ang binigyan ng otoridad para baguhin yung mga nangyayari niyan. At kung matatandaan niyo yung nakalagay riyan, diyan sa magazine na yan, sabi niya gano'n, sisisihin ko ang simbahan. Ngayon, anong ginagawa ng simbahan? Nagtitiktok. No? Na wake up, magising tayo na tayo sa atin ipapakasalanan ng Diyos kung ano man mangyayari sa bansa natin. Pag may dumating na bagyo dito sa atin at maraming sinira yan, tayo ang may kasalanan. Na-prove na natin to. Naniniwala po ako na ang REMA nakapigil na ng mga bagyo Ngayon, pagkakasi may sinabing, may bagyo, pag-pray natin, sige, pag-pray natin 5 minutes. Para pagkatapos, wala na naman. No, mag-stay ka riyan. Habang dumadaan ang bagyo, stay ka dyan. Hindi ka alis sa prayer. Habang paparating yung bagyo na yun, stay ka dyan. Nung unang panahon po, no, natapos na si Katrina. No? Laking perwisyo ni Katrina. May nagsabi po sa akin, Pastor, may sinasabi po ang Diyos. Sabi ko gano'n, nung si Katrina pa lang yan Sabi ko, anong sinasabi ng Diyos sa'yo? May susunod pong bagyo. Ngayon, hindi naman niya sinabi ko sino, pero sabi niya, may susunod pong bagyo na mas malakas kaysa kay Katrina. Ngayon, sabi ko, sino yun? Hindi ko po alam. Pinangalanan ng pag-asa na leon. At mawawasak po
ang mga struktura natin dito sa sobrang lakas. Alam niyo ba, pambihira nung unang panahon ay pagka sinaming signal number 3, ang lakas na yan eh. Meron pa palang signal number 4. At meron pa palang signal number 5. At si Leon, kung tutuusin, sinasabi na nasa signal number 5 na. Kaya nag-isip akong ganyan, may confirmation ba sa heart ko? Anong alam nitong taong ito? Hindi naman siya weather... Bakit niya alam? Na may sasalanta na naman bagyo. Low pressure pa lang yan. Doon. Ang layo-layo pa niyan. Pero alam ng tao, alam niya kung bakit? Kasi prayerful. Ngayon, ang sinasabi ko po, siyempre, magpapadala ako sa cellphone sa mga districts na may susunod na bagyo, pag-pray natin. Pero siya, naaburido siya kasi sabi niya gano'n, dadaan sa atin yan. Paano niya nalaman? Wala pa nga sa balita. Pero alam niyo, tingnan niyo, dahil sa prayer, yung bagyo, lumihis. Dapat sa atin tatama yan eh. Ano nangyari? Ano nangyari? Si Katrina nakalusot. Kaya alam niyo, mga babae, weather yan eh. Nakukuha niyo mga kapatid? Paano niya nalaman na may susunod na bagyo? Wala pong sinasabi ang pag-asa. Nape-predict, sinasabi ng Diyos, nag-warning ang Diyos. At kung hindi mananalangin ang mga taga-Rema, wala tayo ibang masisisi kundi sa atin. Ang dami naman mga simbahan dyan. Yun na nga eh. Ang daming mga simbahan eh. Pero nakalusot pa rin si Katrina. See? Testing lang yun. At least nakikinig kayo. No? So tingnan niyo kung gaano kalaki ang authority na binibigay sa atin ng Panginoon. Ngayon, sino yung taong yun? Hindi ko na sasabihin sa inyo. Siyempre, hindi naman siya nagpapasabi na sasabihin mo, ako para sumikat ako. Hindi na niya sinasabi, pero alam niya. Taga-Rema to. Alam niya na may susunod na bagyo kahit wala pang sinasabi ang pag-asa. Bakit? Kasi nananalangin siya at nakikita ko po, na-appreciate ko po, nananalangin siya at naghahanap kasi ang Diyos dito sa buong mundo ng sinong pwede niyang sabihin ng prayer request. Nakalagay po yun sa Biblia, naghahanap ang Diyos dito sa buong mundo ng isang taong makakausap niya. Ngayon dapat magtaas tayo ng kamay, isa ako Panginoon. At kung maalala niyo po yung nakalagay rin si Mother Howard. Mother Howard ba? O Lola Howard? Isipin mo, wala na siyang ginawa, 16 hours, nagpe-pray. Hanggat mayroong magtayo ng born again church. Isipin mo yun. Si Lola Greer naman, hindi kasi nabanggit masyado ni Abby nung nagre-review siya. Si Lola Greer, iba ang ugali niya. Di ba sa mga simbahan natin, usually meron tayong prayer room, di ba? Si Lola Greer, habang nagse-service, dyan sa harapan, nakaupo. Nakasalampak na ganyan. Doon siya nagpe-pray. Ngayon, hinahayaan ng pastor. Doon siya nag-iingay. Habang nagsisermon yung pastor, andyan siya. Nagtatangs, nagtatravel. No? Ngayon, siyempre, yung mga mata ng tao, titingin-tingin. Pero hinahayaan ng pastor. Pero kakatravel niya, dumadami ang miyembro. Pero nung nagpalit na ng pastor, sabi ng pastor, hindi na po pwede yan. Ito yung pastor na walang alam eh. Kaya nakakatakot kapag kami ay pastor ka na walang alam. Hindi niya alam na yun ang dahilan kung bakit ang dami niyang membro. Yung prayer. No? Kaya nga babalansin mo yung fundraising sa prayer. Dapat nga prayer marathon na tayo ng 1 month before camp eh. Hindi po ba? Kaso kailangan nga ng pera. Ano nangyari? Di lalong hindi dumating yung pera. Tapos andun pa yung agam-agam mo na yan, bagyo na yan, ganito kaya, hallelujah. Anong ginawa ng pastor ngayon? Pinatigil niya yung pagpe-pray, alam niyo, konti na lang. Kumonte. So, sino kumokontrol? Anong dahilan? Bakit walang miyembro ang mga simbahan? Tayo din. Okay. Review po tayo dito sa verse 14 ng 1 John 5:14 and 15. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibinibigay niya ang anumang hilingin natin na naaayon sa Kanyang kalooban.
Nung time po ng Bonnie, may kwento ko po ito. Nung time ng Bonnie, kaunti lang kami noon, mga sabihin natin, mga 12 lang kami, kaya nga parang 12, 15, o wala pang 15, hindi ko matandaan. Pero kaunti lang kami. Alam niyo, nagkaroon ng tampo ang Holy Spirit. May mga tao po na hindi sila nakakaramdam na parang nagtatampo ng Holy Spirit. Nagkaroon po ng tampo ang Holy Spirit sa amin. No, ilang piraso lang kami. Sabi ko, ba't ganito? No, ano nangyayari? Ngayon, nung nakita po, may mga nag-start po, nagkaroon ng mga pangitain po yung mga kabataan. No, kasi mainly mga kabataan ang hawak ko. Nakatayo daw sila sa isang lugar na ngayon. Maya-maya may mga kamay daw na lumabas sa lupa at hinawakan yung mga paa nila. Parang zombie. Hinawakan ganyan. Tapos, merong isang naka-imagine o nakakita o naka-vision. Pero kahit na ano pa, kung ano yung nakita niya, napaka-related. Bakit? Kasi, meron daw yung isang hari, ang sabi niya, mag-practice kayo makipag-espadahan. Mag-practice kayo makipagdigma. Ang ginawa daw ng mga sundalo niya, hindi nag-practice, nilalaro yung espada. Nilalaro yung kalasag. Ngayon sabi niya, mag-practice kayo na makipaglaban. Kasi may paparating na kalaban. Ang ginawa po nung mga sundalo, hindi nakinig, nilalaro at dumating daw po yung mga kalaban na talo sila. Ngayon nakakaramdam kami na parang, bakit iba? Ang Holy Spirit po kasi comforter eh. Pero ang Holy Spirit ay madisiplina rin. Disciplinary person siya o kaya ano po nangyari nun? Sabi ko, bakit ganito ang pakiramdam? May nagtatampo ang Holy Spirit o parang galit siya. Ang isang problema po, no, may mga simbahan po na walang ka-aware na ano ang pagkilos ng Holy Spirit. Ramdam namin na mga kabataan to, mga baguhan to eh. Akong pinakamatanda, ako rin baguhan. Kasi yung mga ganito, hindi na pag-aaralan sa Bible School. Kaya kahit nag-aaral ka sa Bible School, iba ang dealing ng Diyos dito sa Rema. Alam mo, darating yung time na nag-worship kami, hindi ka makatingin sa taas dahil nahihiya ka. Bakit? Ano bang ginawa namin mali? Bakit titingin kang ganyan eh? Tataas mo kami, hindi maganda. Parang sinasabi ng Diyos, hindi ko tinatanggap ang worship nyo. Ganun ang pakiramdam, ganun ang feeling. Sabi ko, bakit? Ngayon, nagpe-pray ako noon. Sabi ko, ano kaya ang gagawin natin? Magka-camping kaya tayo na one-day camp? Kasi kaya namin mag-one-day camp eh. Ngayon, nagtatanong ako kay Lord na Lord, magka-camping ba kami para magkapuspusan ulit? Wala kang marinig eh. Pero katatanong mo. Nakarinig ako ng boses at ang sabi niya, magse-seminar ka. O di ngayon, pag ganun ka, magse-seminar, anong ginagawa ba sa seminar? Hindi magtuturo, tama po ba? Ngayon, nagtanong ako, ano tuturo ko? Ay wala kang nang marinig. Wala. Nag-schedule po kami ng seminar noong unang panahon at parang next week magse-seminar tayo. Ano tuturo mo? Wala ka narinig. Lumipas sa isang araw, seminar, kumbaga, nagtatanong ka na naman kay Lord, anong tuturo mo? Anong tuturo ko? Wala akong marinig. Susunod na araw, Lord, lumalapit na yung seminar. Malinaw sa akin na gusto mo mag-seminar. Gusto mo magkaroon ng teaching. Pero, ano yung tuturo ko? 2 days na lang yung seminar. Hindi ko pa alam. Nagtatanong naman ako. Hindi nyo ba napapansin, minsan pupunta kayo rito, na last day na ng camp, wala pang rema. Hindi pa kayo na kinakausap ng Diyos. Pero nung matatapos na, bigla ka nang humagulgul. Bakit? Eto na. Alam nyo, purihin ang Panginoon kasi may time siya para sa'yo. So one day na lang, magse-seminar na, hindi ko pa alam. Sabi ko, ano tuturo ko? Malinaw sa akin na sinabi ng Diyos na mag-seminar ka. Ngayon, nung araw ng seminar, nag-start po kami ng hapon, yung after lunch, hindi ko pa rin alam. Tapos, may lamesa po kaming mahabang ganun eh. Tapos, para hindi ako sumisigaw ng malakas, meron akong microphone. Tapos, uupo na lang ako, andyan na yung mga tuturuan, kaunti lang kami.
hindi ko pa rin alam kung ano ang sasabihin ko. May mga time na wag niyo pong gagayahin ito na kumbaga tatayo ka na lang sa pulpito, hindi mo pa alam. No, mag-aral ka. Pero ito ay parang special case na sabi ni Lord, magturo. Pero ano ituturo? Nagpe-pray ako, nagtatanong ako sa Diyos, ano ituturo? Wala eh. Walang sinasabi. At uupo na lang ako, dahil nandyan na yung tuturuan ko na ilang piraso, ni-record ko yun. Ni-record ko man. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Uupo na lang ako. Pagkatapos uupo ka na lang, anong susumunod? Ano sumunod? Eh di umupo ka. Pag upo kong ganon, ano sasabihin ko? Magtititigan tayo? Pero nung na-attention nila ay nasa akin na. Nagsalita na ako at sabi ko, buksan natin sa 1 John chapter 5. Hindi ko na matandaan dahil sa sobrang tagal, hindi ko alam kung ano nakalagay sa 1 John chapter 5. Buksan natin dito sa 1 John chapter 5 verse 14. Hindi ko alam kung ano nakalagay dyan sa 1 John chapter 5 verse 14. Ewan ko, natatandaan pa nila Eli, Leah kasi sila, sila king. At maniwala kayo kung matatandaan nyo ito, dito galing yung teaching nating redemption, identification, blood covenant. At habang nagtuturo ako, nakikinig ako sa sarili ko, ang lakas po ng anointing noon. At isa lang ang sinasabi ng Diyos, naglalaro lang kayo. Dapat alam niyo, hawakan ang salita ko. Sabi niya rito, may outline yan eh. Nagsisimula kami gumawa ng outline, nakikinig na lang kami. Ang sabi niya, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naayon sa Kanyang kalooban. Sa makatuwid, sulat kami. Dapat muna nating malaman ang kalooban ng Diyos bago tayo humingi. Sabi ko, oo nga no. Kasi minsan ang prayer natin, Lord, kung kalooban mo, Lord, kung kalooban mo. Hindi. Binibigay niya ang responsibilidad sa atin na alamin muna natin ang Kanyang kalooban bago tayo humingi. Kasi kung hindi mo alam ang kalooban ng Diyos, urong-sulong ka, at kapag urong-sulong ka, punong-puno ka ng pagdududa, at ang pagdududa ay hindi faith. Nabuksan yung isip na, ngayon ang problema, ngayon, natatandaan nyo ba, Eli, Leah, yung redemption, yung identification, yung teaching na yun, yung blood covenant? Nirecord ko yun. Ang problema, hindi ko na makita yung tape. Pero hindi ba yun ang tinuturo sa atin ng Diyos noon? Kita mo na, mabubuksan yung isip mo. Wala pa kayong lahat noon, kami-kami pa lang. Itong mga kasama ko, mga sexy pa yan noon. Pero sa simpleng isang grupo na mahilig lang mag-tongues at isang practice na ang tagal magpaalamanan. Ganyan kami noon. Ihatid namin yung sasakayin yung mga tao. Aalis na, bye-bye. Hindi na nakikita yung jeep, nagbababayan pa. No, parang si Jesus nung inakyat, layo na, nakatingala pa. Hanggang ngayon, ganyan naman eh. Doon tayo nagsimula. At sabi niya, ito yung outline na ibinigay sa amin ng Diyos noon. Ang alam ko si Myra, meron pa ng outline nito eh. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibinibigay niya ang anumang hingin natin sa Kanya na ayon sa Kanyang kalooban. Sa makatuwid, yung po ang naka-outline. Sulat kaming lahat. Sa makatuwid, kailangan muna nating malaman ang kalooban ng Diyos bago tayo humingi. Nasa responsibilidad natin, ibinato ng Diyos yung responsibilidad sa atin na malaman ang Kanyang kalooban. Paano mo malalaman? Ang salita ng Diyos ay ang kalooban ng Diyos. Ano sinasabi ni Eli? Nung andito siya,
God's will is prosperity. God's will is healing. So, aalamin mo yan ganyan. Ikaw ang sinasabi na alamin mo. Kasi sabi niya gano'n, ibibigay niya kapag hihiling ka ng naayon sa kalooban niya. Eh di bago ka humiling, alamin mo muna. No? Alamin mo muna. Nilalakad po nila na noon yung SSS ko. Magdideposito. Ay, ilang beses kami pabalik-balik doon. Yung naglalakad. Kasi madaming mga tanong. Kasi inaalam kung po pwede ba to. Inaalam kung po pwede ba to. Kasi sabihin pa niya gano'n. Ay, ganito pong gagawin kayo. Inaalam mo. Nakikipag-coordinate ka. At ang sabi niya rito, yung kalooban ng Diyos ay nasa salita ng Diyos. At sabi nga niya rito, if you abide in me, kung nananatili kayo sa akin, hindi kayo nagluloko. Hindi kayo lumalayo sa akin. At ang mga salita ko ay na sa inyo. Alam natin ang kalooban ng Diyos. Humingi ka ngayon at ibibigay sa iyo. See? Dapat alam natin to. Ngayon, paano mo malalaman kung wala kang Bible na binabasa? Eh, mga taga-rema po, nag-iiwan ng Bible sa camp. Napakahalaga na ang Bible po ay alam natin. Na alam mo yung chapter, verse, ganyan. Kung hindi mo matandaan yan, mahahanap mo. May hina po ako sa memorization. Hindi ako magaling doon kahit nung estudyante ako. Pero may way ako para matandaan yung mga bagay na yan. No? Ngayon, kung meron man ako hindi matandaan dito sa Bible, kung sa anong chapter, anong verse, hindi ako ganun kabilis eh. Pero mahahanap ko. Kasi alam ko na sa Bible. Napakahalaga, ngayon na alam mo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos dahil required na magbasa ka. Noon na masunod mo ang nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Interesado ang Diyos sa kaginhawahan. Kung hindi mo gagawin ito, mabubuhay ka sa kahirapan, sa problema, at sa sakit. Sorry po. Alam niyo, na natapos namin to, mahaba itong seminar namin noon eh. Isang araw, ito topic, nakikinig din lang ako, akala nila alam ko ituturo ko, hindi. Nakabukas lang yung, tuloy-tuloy lang yung salita ko na nagtuturo ako, pero hindi nila alam, kahit ako nakikinig. Ito pala ang dahilan kung bakit nagagalit ang Diyos sa amin noon. Ang Diyos hindi nagagalit eh, hindi ka kasi nagbabasa ng Bible eh. Kasi yung time namin, sa fellowship namin, naglalaro kami. Barkadahan. Barkadahan na lang. Kaya pag may nagtampure, hindi na magsisimba. Kita mo? Babaw. So nakukuha niyo mga kapatid. Napakahalaga na alam mo ang kalooban ng Diyos at responsibilidad mo ang mag-aral. Alam niyo ba, mayroon po ako, nung nag-aaral po ako, sabi niya, alam niyo, magkaiba ang teacher sa instructor. Pag nasa kolehiyo ka kasi, hindi na teacher yan, instructor yan. Malaki pa nagkaiba yan. Teacher, tuturuan ka niya. Yung instructor, sasabihin niyo sa'yo kung ano gagawin mo. Hindi niya tuturo lahat yan eh. Maaring i-demo niya, pero pagkatapos nun, sasabihin na lang niya sa'yo, isolve mo to. Pag-aralan mo yan. Hindi siya magtuturo. Ang Holy Spirit po ay teacher, pero kailangan niya ng textbook. At kung wala kang textbook, mahirap kayo magkakaintindihan. Anong mangyayari sa'yo? Wala kang Bible na babasahin? Wala kang salita ng Diyos na didili-diliin? Wala kang salita ng Diyos na gagawin? Anong bunga niyan? Hindi ka giginhawa at hindi ka magtatagumpay. Talo tayo. Wag po kayong umasa sa prayer request. Wag. Yung kapatid ko, kinukwento niya, merong isa pong na-oppress ba? Oppress? Na-oppress dun sa lugar niyo? Oppress. Yung dinidemonyo. Wala pa naman yung demonyo sa loob. Nasa labas pa lang, kumakatok.
Kung bubuksan niya ang kanyang pintuan, siya ipapasok. Ino-oppress. Alam niyo, sabi ng pastor ba yung nagsabi nun na, o yung kasama mo? Nasabi niya, may tatawagan ako na eksperto patungkol sa na-oppress. Ano sabi kong gano'n? May tatawagan ka pa? No, ano yan? Yung, when there's something strange in the neighborhood, who you gonna call? Ang pastor. Bakit naghahanap ka pa ng eksperto rin? Hindi mo ba kaya tayo magaling tayo mag-bind? Gulatin mo nga, Jesus, gaganon yan eh. Dapat, alam na natin yung mga ganyan. Sa totoo lang, ako, hindi na ako nakapagpalayas ng demonyo. Gusto ko mag-practice eh. Sana mayroong mag-volunteer na napoposes. Hindi ako nagpapalayas. Bakit? Kayo na nagpapalayas, yung mga miyembro na natin. Hindi na nga ako kailangan, obsolete na ako sa ganyan eh. Bakit? Ang gagaling nyo kaya? Ang galing nyo magpalayas. No? Di naman kayo nag-aral sa University of Albulario. Pero dito po tayo mahina. Ang dami po mga taga-rema walang alam sa Bible. Mahilig lang makinig ng sermon. Pero walang Bible. At kung may Bible man, inaaliw kabukan lang at laging bago. Parang Mercury ano. Gamot ay laging dito tayo mahina, kaya nga, dapat alam natin ang kalooban ng Diyos. Sinasaliksik yan, inaalam yan. Nakuha niyo mga kapatid. Buksan niyo po rito sa sa Proverbs chapter 4. Nako, dapat hindi kasama to pero Proverbs chapter 4, Kawikaan chapter 4, verse 20. Start po tayo sa verse 20. Hallelujah. Meron na lang akong 30 minutes kasi magwa-water baptism pa. Sandali nga lang. Kagabi po, meron pong tatanggap ng thanks dito. Anong nangyari na ginamot kasi siya sa labas. No? May saklay siya. Ngayon, putol yung paa niya. No, ngayon, ginamot siya, nilinis yung sugat niya. Anong nangyari? Habang nandiyan siya kagabi, na yung ano ba tawag doon, yung tapal. Yung tapal, tinanggal niya. Pagtanggal niya, napunit yung laman. Ang daming dugo eh. Nilinis ni Bombani kaninang umaga. Pumunta ko rito, tinitingnan ko, sabi ko, di pa pala nalinis to. Nagraradyo sila na ang dami ng dugo eh. Ngayon, yuko nga lang tayo. Panginoon, tinataas namin sa iyo yung kapatiran namin. Ikaw na espiritu na naggagawa ng bagay na ito sa Kanya. Ikaw na espiritu ng perwisyo. Ikaw na espiritu ng sakit. Ikaw na espiritu ng karamdaman. Bitawan mo ang kapatiran namin ito sa pangalan ni Jesus. Koberan mo ng iyong dugo. Koberan mo ng iyong protection. Nihiling namin, Panginoon, yung mabilis na kagalingan. Panginoon, nagsakripisyo siya na pumunta rito para makinig lang yung salita at makapellowship. Alalayan mo, Panginoon, sa kanyang dinadaanan ngayon. Hiniling namin naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Kagabi, kahapon, pinag-pray din natin yung isang dalaga rito na nalaglag siya. Tumama ito na mukhang na-dislocate kaninang umaga na mamaga eh. So, tinignan po nila Doc Ina, no, nakakast. I-x-ray yun, titingnan kung may buto. Ngayon, aayusin yan. No? Andito siya ngayon. So, ang gagawin rin, no? Tatanggalin muna yung kamay. Parang ginawa na ata nila. Ang problema ngayon, hindi na nila makita. Paano ibabalik? Pero andito po yung kapatiran natin. No? Tulad si Jonah, na-aksidente si Jonah. Alam niyo po, nung si Jonah na dumaan sa, alam ko kasama ata niya yung pinsan niya, na tamaan sila o sila nakatama doon sa lasing. Bumulagta siya, nabali ito, na-fracture ito. No? Ngayon, nung pagkabagsak niya, 1 oras pa ata bago dumating ang ambulansya. Bakit? Kumakain pa daw eh.
Pero tingnan niyo po, kinukwento ni Pastor ninyo rito kagabi, alam niyo yung himala, ang bilis ng paggaling. No? Kung di kayo naniniwala, try nyo umpog yung ulo yung gano'n, no? Na tignan natin kung mabilis gagaling. No? Joke lang yan, pero lagi tayong manalangin dahil kumikilos po ang kaaway, pero alam ko mas kumikilos ang Diyos. No? Kagabi, merong isang naka-vision dito, kinukwento sa akin kanina, na meron pong nakakita ng anghel, no, na nakaganon na siya. Ibig sabihin, nanalo na tayo. Alam niyo kung saan tayo nanalo? No, kasi kagabi, sa totoo lang, battle pa eh. Last service na natin kagabi, battle pa eh. Last night na service na natin, battle pa eh. Pero kagabi, may nakakita po na isang anghel dito na nakaganyan na nanalo na tayo. Victory through forgiveness. No? So, stay tayo ron. Chapter 4 ng Proverbs, verse 20. Ito po sinasabi niya, aking anak, salita ko ay yung pakinggang mabuti, yung tenga mo. Be careful how you hear. Yung tenga mo. Napakahalaga ng tenga na yung pandinig mo. Aking anak, salita ko ay iyong pakinggang mabuti. Be careful, mabuti. Sabi niya, pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Makinig ka. Kahit dinadaldal ka ng katabi mo, makinig ka. Tulad sabihin natin, maaring nag-iingay kayo, tapos nagkukwento kayo. Pwede kong i-zoom, pwede i-focus yung pandinig ko doon sa, ano kayo sinasabi nila? Na iintindihin kong gano'n habang nag-iingay kayo. Ma-detect ko eh, makikita ko. Nakuha niyo mga kapatid. Tulad nito, no? Ang daming ulo kong nakikita riyan, pero pwede kong ma-detect na yung ando sa dulo, marirecognize ko eh. Pero ang daming ulo, pero yung ulong yung pwede kong makilala. At sabi niya sa akin sinasabi, ikiling mo, iganon mo yung tenga mo. Ibig sabihin, pakinggan mo mabuti. Napakahalaga ng pagdinig. Faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Kanina, official na kinuwento ko po sa inyo, matagal na to, ilang taon na to eh. Nang sabi na nakita ko po si Jesus, kasi nga nagpe-pray ako sabi ko, ba't di ko natatanggap to? Saan ako nagkakamali? Hindi naman pwedeng siyang mali. Kaya habang nagpe-pray ako, nakita ko si Lord na nasa harapan ko, nagbukas siya ng pinto. Parang galing siya sa labas, pumasok siya, tapos may sinabi siya. Kinuwento ko na po sa inyo kung ano sinabi niya. Sabi niya, kulang pa. Kulang pa. Ngayon, nakalagay po sa Bible, sabi niya, kung meron kang pananampalataya na sinliit ng buto ng mustasa, masasabi mo to. In other words, gamitin mo yung faith na yan. Pero kung kulang pa, makinig ka pa. Mag-aral ka pa. Nakuha niyo mga kapatid. Tapos may pangalawa siyang sinabi. Hindi ko naman kinukwento, matagal na nga eh. Meron pa siyang sinabi na 2 sentences lang ang sinabi niya. Sabi niya, gawin mo to, matatanggap mo. Meron siyang specific na instruction na sinabi sa akin. No, kumbaga, sa amin 2 na lang yun. Hello? Yan, huwag kayo nahingi ng vision na, Lord, ako din. Makinig ka lang dito sa sinasabi nito. Itong camping natin na ito ay papakinggan mo sa YouTube araw hanggang sa mamaya sabi mo, ready na ako. Sa totoo lang, di mo naman kailangan ipag-pray na eh. Kasi kapag ready ka na, sabi, Lord, salamat, natanggap ko na. Ayan na. Ikaw din nga ang magsasabi na natanggap ko na, alam ko na, no need. Tulad yung centurion, na sabi niya gano'n eh, Panginoon, yung alipin ko nasa bahay, yung empleyado ko nasa bahay, may sakit. Ngayon, sabi niya, sige, pupunta ako. Sabi niya, Lord, hindi na. Naintindihan ko na eh. Sabihin mo lang. Naintindihan ko na, Panginoon. Siya pa nga nag-explain sa Diyos eh. Siya pa nag-explain kay Jesus na ako eh, isang man na under authority at meron ako nasa ilalim kong na under ng authority ko na pag sinabi ko, gawin niya yan, gagawin niya. Pag sinabi kong pupuntahan niya yan. Lord, sabihin mo lang. Nag-explain pa siya kay Jesus eh. So, ano ibig sabihin nun? Alam na niya. Kaya sabi ni Jesus, laki ng faith mo ah. So, sabi niya rito, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Maaaring may magtanong po na, nung nakita mo si Jesus, hindi ka ba nagpatiwara na hulog-hulog, tumba-tumba, yung gano'n, nag-worship ka na ganyan. Pagka naranasan niyo po yung gano'n, masisyak kayo. Na parang,
yung mata mo parang, wala, dito si Jesus. Magaganon ka. Pero hindi po literal na yung andyan sa literal na physical. Hindi. Kasi may tinatawag na spiritual vision. No, si Kenneth Hagin nga eh. Sabi niya gano'n, nakaupo siyang ganyan, nakikita niya si Jesus nagsasalita. Pero pag binulat niya yung mata niya, hindi na niya makita si Jesus. Tapos nung sabi ni Jesus sa kanya, kay Kenneth Hagin to, sige, maging matapat ka dahil maiksi na ang panahon. Paulit-ulit na sinasabi ni Jesus kay Kenneth Hagin na maiksi na ang panahon. Sabi niya, Lord, bago ka umalis, sabi niya, dito sa Mark chapter 5, merong sermon na ibinibigay sa akin ng Holy Spirit. 2 sermon. Yung unang sermon, ito, sabi niya kay Jesus to habang nakapikit siyang ganyan. Nakikita niyo si Jesus. Yung unang sermon, ibinigay na sa akin ng Holy Spirit. Pero alam ko, meron pang isang sermon na hindi ko pa natatanggap. Tapos sabi niya, Panginoon, habang nandito ka, pwede bang sabihin mo sa akin yung pangalawang sermon? Ngayon, sabi ni Jesus daw, habang nakapikit siyang ganyan, nakapaligid yung mga tao sa kanya. Nakaupo siguro. Sabi niya, tama ka. Ang espiritu ko ay nagpupumilit ibigay sa iyo, no? Kumbaga, endeavor niya yung trying his best na bigay sa iyo ang sermon na ito, pero pumalya ka. Ngayon, habang nandito ko, ibibigay ko sa iyo ang sermon na ito. Kumuha ka ng papel at pen. Dumilat siya ngayon. Wala na si Jesus. Kita yung mga tao nakapaligid. Naririnig nila. Papel daw, papel, ballpen, ganyan. Ngayon, pagpikit niya ulit, nakita na naman niya si Jesus. Sabi ni Jesus, isulat mo 1, 2, 3, 4. Sabi ng gano'n ni Kenneth Hagin, alam ko ngayon na step by step ito, formula to. Sinulat niya, nakapikit daw, sinulat 1, 2, 3, 4. Ngayon, sabi daw ni Jesus, kung sino man ang gagawa ng hakbang na ito, siguradong matatanggap niya ang kanyang kahilingan sa akin o sa Ama. Ulitin ko po, ang sabi ni Jesus, kung sino man ang gagawa ng 4 na hakbang na ito, siguradong matatanggap niya ang kanyang kahilingan sa akin o sa Ama. Ngayon, medyo naguluhan ata si Kenneth Hagin. Sabi niya, tama ba, Panginoon, ang pagkarinig ko? Kung sino man ang gagawa ng 4 na hakbang na to, matatanggap niya ang kahit na anong hilingin niya sa iyo o sa Ama? Sabi ni Jesus, tama. Kino-confirm ni Jesus, tama, matatanggap niya. So, number 1, next camp na lang po. Wala na tayong time kasi meron na lang akong counting time. Ngayon, maniwala kayo, itong bagay po na ito, itinuro na. Hindi lang pinapractice. No? Ito, maganda po ito. Halimbawa, sabihin natin, sa katapusan ng buwan, by November 30, kailangan ko ng, sabihin ng 30,000. Ito yung hakbang na gagawin mo. Na sabi ni Jesus, siguradong matatanggap niya kung ano man ang hinihiling niya sa akin o sa Ama. Sa katapusan ng buwan, no, nakukuha niyo mga kapatid, siguradong matatanggap niya yung 30,000 na yun. So, hindi ko na po wala na akong time eh. Ito tinuturo ng paulit-ulit. Hindi ko lang nilalagyan ng title, pero paulit-ulit na lang na itinuturo sa ating kaso. Walang nakikinig. Bakit? Kasi kung hindi, dapat may 30,000 ka buwan. Paano nga ba? Wala na tayong time. So 30, wala na nga 30 minutes to eh. Magtuturo pa ako ng water baptism kasi wala si Jenny yan. No? Hindi tayo mag-water baptize, mag-aral na lang tayo kung paano humingi ng pera. Hindi naman pwede. So, bandang huli, doon sa sermon na yon, merong hindi naintindihan si Kenneth Hagin. Sabi niya, parang Lord, parang mali ang sinasabi mo. Hinamon niya si Lord. Pero alam niyo, sabi niya, hindi ako maniniwala. Sabi ni Kenneth Hagin, hindi ako maniniwala, nagpakita ka sa akin ngayon, hindi ako maniniwala sa sinasabi mo, hindi ako maniniwala sa pangitain na to, hindi ako maniniwala sa vision na to, kung hindi mo ako bibigyan ng verses na nagbaback up sa sinasabi mo. Akala daw niya magagalit si Jesus. Ang ginawa daw ni Jesus, ngumiti. Ngayon, sabi raw ni Jesus, hindi kita bibigyan ng isa, hindi kita bibigyan ng 2 example.
hindi kita bibigyan ng 3. Kasi sabi ni Kenneth Hagin, saan sa Bible yan? Yun ang maganda eh. Nagtatanong siya, saan sa Bible ang tinuturo ng pangit na pastor? Saan sa Bible yan? Ngayon, sabi ni Jesus, hindi kita bibigyan ng 2 o 3 na example, bibigyan kita ng 4. Sabi niya gano'n, hindi ko alam sa Bible yan eh. Yun nga ang problema eh. Marami pa tayong hindi alam sa Bible. No? Ang mahirap kasi sa atin, minsan, lipat tayo ng lipat ng mga pinakikinggan. Okay lang makinig, pero mag-stick ka sa isa. At kahit nasa dinami-dami, makikinig ako kay Kenneth Hagin pa rin ako. Bakit? Diyan ako gumagaling eh. Amen. Diyan ko natututunan kung paano humingi. Okay. So, dito sa verse 20, ulitin ko, ang aking anak, salita ko'y pakinggan mong mabuti, pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong mawawala sa iyong paningin, eyes. Kanina, ears. No? Yung salita ng Diyos, kailangan pumapasok sa tenga mo, at sabi niya, yung mata mo dapat nakatingin. Huwag mong babayaang mawala sa paningin. Kailangan nakatingin ka, binabasa mo. Hindi pwedeng hindi ka nagbabasa. Hindi pwedeng nakikinig ka na lang ng sermon. Once a week, panis na yun. Kailangan mong everyday kumain ka ng salita ng Diyos. Mag-live kayo, mag-Facebook live kayo. Hindi kayo magla-live, makinig kayo ng Facebook live. Mag-prayer, mag-Facebook live marathon kayo, pakinggan nyo ng pakinggan. Stop nyo muna yung mga kung ano-anong pinapanood po natin. Mag-concentrate tayo. Makinig ka lang na makinig. Bakit? Kasi yung faith mo tataas. Sabi niya ganun, huwag mong babayaang mawala sa paningin, sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. No, yung heart na. Kasi yung nakikita ng mata mo at yung naririnig ng tenga mo, bababayan sa heart. No, kaya kung purong pinapakinggan mo at pinapanood mo ay puro mga nakakapikon na paghihigante sa teleserye at puro walang hanggang adultery, puro pangangalunya, panloloko sa mga relasyon sa mag-asawa, ganti-ganti, papatayin kita, puro mga ganun na tapos ang gagawin, buti nga. No? Tingnan niyo po yung kahit na maganda yung kwento riyan, pero hindi biblical. Wala na nagaganon ha. Hindi galing sa Diyos yan, pinopromote natin. Sabi, ulitin ko po, ako nga sabi niya, Pastor, ganun po tayo. Sige. Wala, patay ko na, dengue eh. No? Okay po, sabi niya ganon, pagkat itong kaalaman, alin? Ito yung Bible. Pagkat itong kaalaman, ay daan ng buhay, nagbibigay ng kalusugan at kalakasan ng katawan. God's word will make you healthy. Ngayon, dito kasi sa tapos sabi pa niya, sa verse 23, ang isipan mo ay ingatan mo, mabuti at alagaan yung mind mo. Huwag ka nagpapapasok rin ng mga kung anong mga teleserye na puro paghihiganti, paulit-ulit na lang po ako rito. Huwag nyo minemeditate yung probinsyano, buti ka natapos na yan eh. Ha? O tingnan nyo, alam nyo. Ayokong dagdagan yung isip ko ng ganyan. Si Lord, mahigpit ang Diyos sa mga pastor. No, talagang, alam niyo yung kapatid ko, yung sumunod sa akin, Conservatory of Music ang kinukuha niya noon, no? Dito sa Pilipinas. Na tumutugtog siya ng mga kung ano, yung ito, inaabot niya yung isang key ng piano. Ganyan. Pero tinitingnan ko, sabi ko, tingnan ko ang daliri mo, ba't parang baluktot? Ito, papunta ron. Ito, papunta rito. Sabi ko, pati nga, ginanon niyo sa akin. Sabi ko, ay, magkakahiwalay. Kala mo talangka. Ganyan yung kamay niya, yung daliri niya. Bakit kasi? Wala rin siyang ginawa, kundi tumugtog. Piano yun. Di siyempre, yung piano naman, wala namang headphone niya na pwede ikabit mo. Piano yan eh. Manual yan eh. Pero, tingnan mo, maganda yung tugtog niya. Halata mo na nag-aral. No, kasi, pero hindi maganda yung hugis ng daliri niya. At sinasabi niya rito, no,
Ang isipan mo ay ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay, ilayo mo ang mga labi sa kasinungalingan. Huwag ka nagbabanggit ng mga pangit na salita. Ingatan mo yung salita mo. O, punta tayo rito sa King James, no? Ewan ko, bakit nga ba? Mas maganda yung King James. Sabi niya ganoon sa verse 20, My son, attend to my words, attend. Ano ginagawa niyo rito? Umattend kayo sa camp. Binigyan niyo ng pansin. No? Sa inyong busy schedule, meron kayong time para umattend dito sa camp. Special treat, parang special, tama ba? Special na event na kailangan bigyan ko ng pansin. Kaya sabi niya rito, My son, attend to my words, incline your ear unto my sayings. Pakinggan mo. Tapos sabi niya, let them not depart from your eyes. Huwag mawawala kasi minsan nakatitig kang gano'n, mamaya napag ganun ka na eh. Kapag ka nagmamaneho ka, yung mata mo nasa kalsada. No, huwag yung, nasa na kayo habang umaandar ka, nasa na kayo ano rito ganyan. Mandidiscover mo, tumigil ka na pala. Bakit? Nabangga ka na eh. Yung eyes mo nandun. Tapos sabi pa niya, keep them in the midst of your heart. Alin, yung salita ng Diyos, dun, ingatan mo. Tapos ang sabi niya, let them not depart from your eyes, but keep them in the midst of your heart. For they are life unto those that find them. Ito ay buhay sa mga makakakita, makakasumpong, makakadiskubre, and health to all their flesh. Mabilis kang gagaling pag natutunan mo ito. Mabilis kang gagaling. Dahil ang salita ng Diyos ay health to all your flesh. Lutin ka po, mabilis kang gagaling. Amen. Never ending na laban ito. Never ending. No? Tapos sabi niya ganon, sa verse 23, keep your heart with all diligence. Abay, ingatan mo yan. Nakikita mo na, hindi na maganda. Mga kapatid, tingnan nyo ha, kapag nakakarinig kayo ng mura, masarap sa pandinig, masakit. Oh, mga boy na gina tayo eh. Pag may nagmura rin, narinig ko yan ha. Ayokong, nakakainis yung yung minsan yung magta-taxi ka, maya-maya, magkukwento yung taxi driver, maya-maya, nagmumura. Inuupahan ko siya para ipag-drive ako, tapos puro mura. Babaguhin ko yung kwento, magkukwento ako ng gospel, bumabait. Ay, pastor po pala kayo. O, kita mo, bait mo ngayon, oh. Nakuha niyo mga kapatid. Sabi niya, keep your heart with all diligence. For out of your heart, no, the issues of, flows the issues of life. Mula sa heart mo, ingatan mo, huwag ka nag-iinlaban ng mabilis. Ingatan mo rin yung heart mo. Bantayan mo yung heart mo. Huwag ka nag-inlab ng kaagad, ang bilis-bilis. Kaya nga, ito mga kapatid, trabaho natin, alamin ang kalooban ng Diyos. Pag hindi mo alam ang kalooban ng Diyos, huwag ka nagpe-pray. Ay, hallelujah. Kung hindi mo din lang alam ang kalooban ng Diyos, huwag ka nagpe-pray. Pupunta ka ng SSS, no? Hallelujah, 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 hallelujah. Nag-aapura ako, pwede pa patigilin mo na yung relo. Mag-apply ka na doon sa SSS. No, para ma-process yan, dapat kumpleto na dokumento mo. Kasi kung di, pababalik-balikin ka. No? Ngayon, pagka lalapit ka sa Diyos at mananalangin, kumpleto na yung knowledge mo, kumpleto na yung faith mo. Huwag kang hihiling sa Diyos na hindi mo alam kung kalooban ng Diyos na hindi. Sabi nila, hallelujah. Sabi nila, the answer of God sa prayer ay yes, no, maybe, wait. Ano kaya yun? Hindi ganun. Ang sagot ng Diyos sa kanyang prayer ay yes and amen. Bakit yes? Laging yes kasi na-discover mo na ang kalooban. Pwede ko pa pag-pray, Lord, niling ko yung kapitbahay kong mayaman, naiingit ako, gawin mo mahirap. Yes and amen. Pwede ba yun? Hindi. No? Pero, aalamin natin kung ano, kalooban natin. Ako, mga kapatid, sinasabi ko na po sa inyo, nagsawa ako sa utang. Nagsawa ako. Pero, it's been 8 years na.
8 sunod-sunod na taon, malaya na ako sa utang. No? Year after year, after year, after year, after year, hanggang 8 years na, lumaya na ako sa utang. Marami akong pangangailangan, ha? Marami akong kailangan, pero hindi ko kailangan mangutang para makuha ko yun. Amen? Sa bahay namin, daming nakikikain. Alam niyo yung bigas namin? 2 weeks lang. Isang sako. Ang dami nakikikain. Kuryente ko, itong last summer, di ko naman sinabing maraming nakikitap. Pero ang kuryente ko, 9,000 plus monthly. Kuryente ko. Wala naman akong negosyo eh. Yung init, lalo na itong ay hindi ako lumalabas ng kwarto, naka-aircon ako. 100 hours a day. Hindi ako nalabas, ang init. Nung lumabas akong ganyan, may tumama sa akin, sakit, sabi kong ganon. Pagtingin ko yung electric po, nakatapat lang pala sa akin. Ang sakit ng hangin. No? Ang init, sabi ko parang Dubai. Kasi sa Dubai, parang 3 times ang init kaysa rin sa Pilipinas. Sabi ko, doon sa Dubai ba tayo? Ang laki ng mga gastos. Kasi ang dami nakikikain. Ano magagawa ko? 6 ang aso ko. Nakikikain. Buti lang, hindi ako nakikishare sa pagkain nila. Bakit? Dog food eh. Pero merong isa, si Jejemon. No? Sabi ko, nagpapakain kami ng aso, yung dog food. Top breed, pinakamura na yun. No, binigyan ako ng bagong pagkain ni Juber. Sabi niya, Kuya Boy, mas maganda yung Max. O sige. Sabi ko kay Jejemon, asan na yung mo na yan? Hindi naman nagpunta. Ngayon, sabi ko gano'n, ano kay lasa nito Jejemon? Sabi niya, mapait po. Paano mo nalaman? Tilikman daw niya. Sabi niya, tapos sabi niya, try niyo po. Hindi, imagining ko na lang kung ano itsura niya. Malinis naman daw, hinawak-hawakan niya gano'n eh. Hindi ko ma-appreciate yun. No? Kaya, hindi ako nagugutuman. Kumaga, alam niyo dito sa church, malaki allowance ko. Hindi madamot ang simbahan sa akin dito. Pero lahat po ng allowance ko, lalabas yan. Ngayon, yung church, walang pakialam kung saan ko dinadala allowance ko. No? Basta ang mahalaga, kumbaga, naka-record, binigay sa akin. Pero, sinasabi ko naman na itinutulong ko yan. Bakit? Okay na ako, kahit walang allowance. No, na-recording lang na yan eh. Na ako, binigyan ng ganitong amount, gano'n, ngayong monthly, ganito, gano'n. Recording lang, hindi ko naman kailangan eh. Bakit? Okay na ako. No? Pinagpapala ako ni Lord. Inaalagaan ako ni Lord. Tingnan nyo, pati aso ko, alaga niya. No, may 6 akong aso. Iniisip kong gano'n, pamigay ko na kaya ito, pamigay ko. Napamahal naman na sa akin, hintayin ko na lang mamatay. Nakakatuwa naman pagka dumating ka, 6 na buntot, gumaganon. Nakapagbigay ng saya sa akin, yung nga lang, nakikikain. Kaya nga, 6 na nakikikain yung mga aso sa akin, daming kumakain. Ayan, okay po. So, napakahalaga na yung salita ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, alamin mo muna bago ka mag-pray. Huwag kang magpe-pray. Pakisabi nga sa katabi, huwag kang magpe-pray. Nang hindi mo alam kung kalooban ng Diyos o hindi. Paano ko malalaman? Mag-aral ka. Study to show yourself approved. Nasa Timothy yan. Mag-aral ka. Abay, seryoso pala ito. Hindi ko naman sobrang ma-emphasize. Pero napakahalaga po na bago ka lalapit sa Diyos, alam mo na ang sagot. Mahabang pag-aaral ito. Actually po, yung paghihintay na Lord, kalooban mo ba, inaaral-aral mo, may tawag po rin eh, hinihintay mo yung rema. Hello? Nagpe-pray po ako ng sasakyan. Sabi ko ganun, Lord, kiniklaim ko, alam ko kalooban mo. No? Ngayon, yung may sasakyan po na yung sinasabi po nating base model na sasakyan, nasa parang 1.7 million. Ngayon, sabi ko, ayaw ko yan. Ang gusto ko yung mas mataas. Meron ngayon yung 2.1 million.
Sabi, ayoko yan. No? Bakit ba? Hindi naman ako bibili. Hihingi ko nga kay Lord eh. Ngayon, ang sabi kong ganon, gusto ko Lord yung top of the line. No? 2.5 million. Hindi ko nang babayaran yan eh. Hindi ko pera, lalabas ko riyan. Hihingin ko lang kay Lord. Ngayon, nire-research ko yan. Sabi ko, may faith na ba ako para dito? May faith na ba ako? Ganito, ganyan, ganyan. Sine-check mo yung sarili mo, tinatansya mo yung sarili mo. Sabi niya, kung ikaw magpapatayo ng bahay, tansyahin mo muna kung may sapat kang budget. Kasi titigil yan. Ang dami nating prayer na tumitigil. Kaya tine-check ko yung sarili ko, kaya ko ba to? Kaya ko ba to? Kaya ko ba to? Naipag-faith ito. Maaaring may magsabi, sige, ako magbabayad. Pero what if kung tumigil sa gitna? Paano kung tumigil sa gitna yan? Kaya i-check mo yung sarili mo na, kaya ko ba to? Kaya ko ba i-sustain yung faith ko rito? Eh di nagre-research ako. Sinecheck ko yung sarili ko, meron na ba akong sapat na faith para dito sa 2.5 million na ito? Nakuha niyo mga kapatid, i-check mo yung sarili mo na meron ba akong sapat na faith para makuha ko na tong motor na to? May sapat na ba akong faith? Ngayon, may nagtanong sa akin, Kuya Boy, gusto ko magkamotor. Eh, paano ba ito, ganito? Sabi ko, magkano ba? Sabi niya sa akin, pakinggan niyo po mabuti daw. Sabi niya sa akin, 100,000 ang sinabi niya gano'n. Sabi ko, yan ba yung gusto mo talaga? Oo, Kuya Boy, masaya ko rito, 100,000. O may 100,000 ka ba? Wala. Pero paano nga ang gagawin ko, Kuya Boy? O ganito ngayon, nasaan ang faith mo? Kaya mo ba yung cash na 100,000 o kaya mo yung monthly na mababa? Tansyahin mo yung sarili mo. Sabi niya, natatansya ko, Kuya Boy, kaya lang faith ko yung monthly. O di natapos niya. Alam niyo, pagkatapos niyang makuha, yumaman. Kaya yung motor niya, nung nabayaran na niya, pinamigay niya sa worker. Pinagpala. So, i-check mo muna, ito bang sasakyan na ito, kaya ko ba ito, na may sapat ba akong faith na ganito? Kasi maraming promises ang mga tao. Pero, i-check mo, kaya ko ba? Tulad nun, nagpapadala ng 10,000 yung isa. After 1 year, tumigil. Maya-maya, merong kinausap ang Diyos na nagpapadala naman ng 10,000 a month for 1 year. Aba, pagkatapos ng 1 year, tumigil. Hanggang sa 3. Pagdating ng ika-4 na, wala na nagpadala. No? Na pangrenta namin. Wala na. Bakit? Kaya mo na eh. So, nag-ano ko na ang ginagawa ko po, no? Pagdating ng hapon, ilalabas ko yung aso naming isip bata. May aso kami isip bata. Na hindi siya natutuwa sa tao. Natutuwa siya sa kapwa aso. Napakaduwag, ang laki-laking aso, German Shepherd. Pero duwag. Pag nakakita ng mga maliliit na, yung mga, yung mga may ingay na, sino ba yun yung kamukha ng amo? Sino, yung, ano yun? Yung maliliit. Mga chihuahua, yung mga shih tzu, ganun. Eh pag nakakita ng ganun, basta maingay, duwag-duwag siya. Ilalabas ko everyday. Tapos, iikot ko yan doon. Isang ikutan ka, at the same time, exercise ko. May madadaanan akong ganong klase sakyan. At every time dadaanan ko, Lord, thank you. Lord, thank you. Lord, thank you. Pero hindi pa ako nahingi talaga. Bakit kasi? Tinatansya ko pa, binubuo ko pa yung faith ko. At nung naintindihan ko na po ito, nasabi ko, kaya ko na. O, ready na akong tumanggap. Sabihin mga sa katabi mo, ready na akong tumanggap. Kasi kung pagpe-pray kita ngayon, para hindi mo rin matatanggap eh. Kasi hindi ka nga ready tumanggap. Andun yung sekreto nun eh. So, ano nangyari? Thank you. Nung ano sabi ko, Lord, ready na ako. Thank you, Lord. Thank you. Ganyan. Alam niyo ba, ang Diyos na nagbigay sa akin ng rema. Hinihintay ko yung rema na yan eh. Na parang sinasabi ng Diyos, yes, ito ang confirmation letter. Yung rema. Ngayon, binigay ng Diyos sa akin yun, no, Hebrews 10:36 yun. Na nung nakuha ko, sabi ko, alam ko na, darating na. Darating na. Wala pong isang linggo, maya-maya kinukontak na ako. Kasi ang gusto ko, kulay puti. Sabi niya, pero namang itim, ayoko nga, gagastos ka ng milyon pagkatapos hindi mo makukuha yung kulay na gusto mo. Sabi ko, yung puti ang gusto ko, sir, additional 15,000 po yung puti. Tapos sabi ko ganon, o sige,
Additional 15,000. Pagkatapos sabi niya ganun, yung insurance, sir, is 80,000. Ha? Di ko naman binibili yung kumpanya nyo eh. In addition dun sa 2.5 million, insurance pa, didagdag pa. Pagkatapos nun, sabi niya, sir, ang haba ng pila, aabutin ito ng next year, 2024 nyo pa matatanggap. Eh yun, inaano ko, sabi ko, Lord, ngayong buwan ko gusto na. Ngayon na. Hindi ko mahihintay na ito. Sobrang excited na ako. So ngayon, binibuild mo yung faith mo. Hanggang sa mamaya, alam niyo yung binigay ni Lord na, na rema? Yung po yung this month matatanggap mo. Ba? Umabot po siya ng 2.7. Di mo sa katabi mo, okay lang, di naman ikaw magbabayad eh. Hindi mo kailangan ng pera, kailangan mo lang ng faith. So ano po nangyari? Tapos sabi niya, sa haba ng pila, mag 2024 pa, matatanggap. Doon ko natanggap yung rema na this year, matatanggap ko 2023. At nung binigay sa akin po yung rema, sabi ko, alam ko na, matatanggap ko na to. Pero mamaya, mga 1 week siguro tumawag po yung ahente. Sabi niya, sir, naka-ready na ba kayong ibayaran? Sabi ko gano'n, bakit? Sir, naka-ready na eh, merong unit na available, kulay puti. Sabi ko gano'n, oh, galing. Sabi ko, magkano ba? Ganito gano'n. Eh di, punta ngayon ako doon. Tapos sabi niya, sir, anong gusto niyong ending ng ng plaka niyo? Ano to? Loto? Anong gusto niyo na yung coding? Sabi ko gano'n, wag lang ganito, wag lang ganyan, ganun, para hindi conflict. Sabi niya, oh, sige po sir, 7.5. Ha? Mamimili ako ng coding na yung huwag yung susumbong sa bawal to, sa atin na lang usapan to. Ako namili ng ng coding ko, may bayad 7.5. Eh paano kung nagtapat-tapat yung sasakyan mo isang coding, di wala kang magamit. Nagbayad ako ng 7.5, sige na. Ganito ganyan. Tapos sige, no, sabi ko, Lord, okay na ba to? Okay na ba na this month matanggap ko? Yung haba daw ng pila, next year ko pa matatanggap. No, nasabik na ako eh. No, naatat ka na. Na parang super excited ka na magkaroon ng ganitong sakyan. Oh, hallelujah. Lord, alam mo, makakapagpasaya sa akin to. Alam mo, biglang sinabi niya, Hebrews 10:36. Nung natanggap ko, sabi ko, alam ko na makukuha ko ngayong buwan. Tumawag po siya. Pagkatapos, dinala ko na yung pambayad doon. Pagkatapos noon, ay grabe. Nakakatuwa yung mga kasama ko. Pagdating ko ron sa car dealer, isang kongregasyon ng taga-Rema nandun. Nakiki-rejoice, nakikisaya. Huwag kang naiinggit kapag yung katabi yung pinagpapala. Alam mo kung bakit? Kasi ikaw nang susunod. Tapos maya-maya, yung mga empleyado, biglang naglayuan. Sabay-sabay. Paikot silang ganyan, Biglang may tumugtog, sabay-sabay sila sumayaw. Natawa ako, sabi ko gano'n. Nagsasayawan sila, yung buong empleyado, parang kumbaga, congrats, ganyan. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Amen po ba? Mahal ka ni Lord. No? At kung yung anak niya ay kaya niyang ibigay na hindi niya pinanghinayangan, ano pa ba ang hindi niya pwedeng ibigay sa iyo? Totoo to. No, hindi ko na lang pwede kwento iba, confidential na eh. Pero totoo to. The just shall live by faith. Okay, so make sure na ito ay kalooban ng Diyos sa iyo. Nakakatuwa nga eh. Sabi ko, Lord, hindi ko, ayoko ng next year. Ayoko ng next year. Gusto ko ngayon. Hinihintay ko yung approval ni Lord. No? Alam ko kalooban niya sa akin, wala lang problema ron. Pero yung timing, nasabi ko ngayon na. Eh doon ko po nakita, nung sinabi ni Lord na ngayong buwan makukuha mo, di praise the Lord, dumating talaga. Tapos tinanong ko po yung ahente. Sabi ko, Miss, akala ko bang haba ng pila? Akala ko ba next year? Kasi sir, sabay-sabay silang umatras. Ano tawag mo doon? Himala. Ang haba daw ng pila.
sabay-sabay umatras. Ano nangyari? Kinausap ni Lord. Matras ka. Halika rito. Next. Matras ka. Hindi siya papayag na nakikipag-usap ka sa Panginoon eh. Pero sabihin ko po sa inyo, hindi madali. Mahirap. Huwag niyo isipin, magpe-paint ako ng ganito, magpe-paint ako ng penyel. Mahirap. Pero hindi imposible. All things are possible to him that believe. Mahirap, pero pwede. Kaysa naman wala. Di po ba? God will provide. Yan. Pero itong part po na ito, talagang stretch yung talagang, alam mo yung batak yung pananampalataya mo. At pag kami magsasabi pa, ay Kuya Boy, kailangan natin ng ganito, huwag mo na akong dagdagan. Talagang batak na ako. Amen. Kahapon may nagsabi sa akin, Kuya Boy, kulang kami ng 10,000. Yan, teka. Sige lang, okay lang. Sige, gawa natin ang paraan. Kaninang umaga may nagsabi, Kuya Boy, kailangan namin ng 50,000. Sige, tingnan natin kung gagawin, no? Maliligo na ako. Kuya Boy, kailangan natin ng pinyel. Uwi na kayo. Hindi ko na kaya yung mga sobra-sobrang ganun kasi nga batak na ang pananampalataya mo. Pero nandito ako para tumulong. Amen po. Yung mga kinumpis ka na cellphone, no? Sinabi na kasi sa inyo, no, sinabi na sa inyo na bawal ngayon, may iwan kayo sa penyel. No? Kayo na lang bahala mangolekta ng mga Bible. Basahin nyo ha. Okay. So, ang gagawin po natin ngayon ay, hello. No? The just shall live by faith. Ay ngayon, hindi naman po ako naninisi. Kung yan lang ang kaya ng faith, magtulungan tayo. No, yun lang ang kaya. Sasabihin ng iba, next year, hindi na ako masyadong magpe-faith kasi sasagutin ni Kuya Boy, naku, may isip din ako. Alam ko kung nag-try ka, nag-effort ka o hindi. Amen po ba? Ayan. Tulungan natin yung tinutulungan yung sarili nila. Tama po ba? Ayan, okay. So, ang water baptism po, lalabas tayo ngayon. Nakaready na ba yung mga gamit nyo? Dalhin nyo lang lahat dito. Pagkatapos noon, magwa-water baptism tayo. Okay, yung magwa-water baptism, sabihin nyo nga, water baptism. Ang spelling po nito, hindi po water, bobcat. Bap. No? Ngayon, yung water baptism, sa simpleng paliwanag po, lulubog ka doon. No, Pastor Larry, nasan ka? Pastor Mulo, Pastor Marlon. Paki-organize na po yung mga tao doon na kung sino mag-a-usher, yung mga speaker, dadali na po ron, magkakantahan tayo at maliligo na po sila. Okay, teka muna, attention. Doon sa mga kandidato ng water baptism, pakinggan nyo na po ito para diretso na. Yung iba na water baptized na, wala tayong problema. Attention po rito, no? Kasi pagka hindi kayo seryoso rito, pag nilubog namin kayo, hindi namin kayo iaangat. Okay, makinig na po. Quiet muna. Pagka pumunta kayo doon, seryoso. Walang biruan, walang kilitian, walang pangisi-ngisi. Kasi katapusan na ng personal na buhay nyo. Actually, dapat nga nangyari yan nung naborn again ka. Ang water baptism po ay pagka itatayo kang ganyan, maaring itong sabihin sa'yo. No? Sabihin natin si Ate Nelly. Si Ate Nelly ay patay na. Yung sarili niyang gusto ay patay na. Ang sarili niyang pangarap ay patay na. Ang buhay ni Ate Nelly na sarili ay wala na. Ang mabubuhay sa kanya ngayon ay yung pangarap na ng Diyos. Yung buhay na ng Diyos. Kaya kung may mga pangarap ka pa riyan, no, palitan mo na, alisin mo na. Ang pangarap ng Diyos ang mabubuhay na kay Ate Nelly. Si Ate Nelly ay wala na. Patay na siya. Ilulubog kang ganun ngayon. At pag-ahon mo, isa ka ng bagong, hindi naman nila lang kasi dapat yun na born again ka eh.
Pero isa ka ng, kumbaga, yung paglubog mo, namatay na lahat ng pangarap mo ron. No? Tapos, ito pa, nung unang panahon, kapag sinabi ni Jesus na ikaw ay required na magpa-water baptize, required yan, requirement. No? Hindi ka maliligtas kapag ka nagpa-water baptize ka, magpapa-water baptize ka kasi ligtas ka na. No? Hindi ka maliligtas riyan. Nakakatawa yung mga tao para daw maramdaman na kumikilos ang Diyos, naglalagay ng tipak-tipak na yelo para ginawin. Kaya pa sabi lang, ang Diyos andito. No, kengkoy. Ito po, ni-require ng Diyos na ang mga Kristiyano na ay magpa-water baptize. Kaso ang problema, ginagawa po ito sa public na lugar talaga. Hindi po tago. Ibig sabihin, ang pagka-Kristiyano ay pinapaalam sa lahat. Ngayon, kapag nakita ka, dahil bawal ang Kristyanismo noong unang panahon, kapag nakita ka na nagpa-water baptize ka, nandiyan ka sa ilog, magsusumbong yung spy, pupuntahan yung bahay mo, susunugin. At bago sunugin yan, lahat yung tatay mo, nanay mo, kapatid mo, huhulihin. Dadalhin sa bilangguan. Tapos susunugin yung bahay mo. Kukunin ng mga sundalo yung mga ari-arian mo. Pag nahuli ka. Pero sa isang tunay na Kristiyano, sasabihin niya, kahit sunugin mo ang bahay ko, hindi ako aalis sa pagiging Kristiyano. Tinataya mo ang mga mahal mo sa buhay. Kaya nga sabi niya, kung mas mahal mo sila, hindi ka karapat-dapat, huwag kang magpa-water baptize. Naglolokohan lang tayo. Huwag mo lokohin ang sarili mo, huwag mo lokohin ang Panginoon. Magpapalubog ka riyan, pagkatapos mo magpalubog riyan, maninigarilyo ka. Dapat hindi ka nagpalubog. At pagkatapos mong ilubog riyan, pagdating ng Sunday, di ka na naman makita sa simbahan, huwag mo kami pong niloloko. Hindi totoo yung pagkakristyano mo. Nakuha niyo mga kapatid, pupunta ka ron, patay na yung pangarap mo. Papatayin ka dun. At kapag itinayo ka na, wala kang pakialam kung ako ay usigin, ako ay murahin, ako ay layuan. Kasi dapat nung tinanggap mo si Kristo, noon pa lang, ginawa mo na. Nakuha niyo mga kapatid? Awit nga tayo sandali, bago tayo magpunta na ron. No, I have decided to follow Jesus. Yuko po tayong lahat. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No Turning back. Turning back. Tingin po kayo lahat dito. Darating ang rapture. May pipiliin lang ang Diyos na babalikan niya sa rapture. Sino? Yung naging totoo sa water baptism. Yung talagang nag-decide. Pero kung lolokohin mo lang kami, huwag ka magpa-water baptize. Next week, hindi ka na naman makikita sa simbahan. Nandun ka na naman sa inuman. Unbeliever ka pa. Hindi mo pa mahal ang Panginoon. Hindi para sa iyo ito. Pwede ka pang umatras. Hindi po ito sapilitan, hindi ito paramihan. Kung hindi mo pa mahal si Jesus talaga, huwag kang magpa-water baptize. Hindi ka qualified. Kasi magbibigay ka lang ng kadungisan sa Panginoon kapag nakita ka nilang umiinom, naninigarilyo pa riyan. At nandun ka sa video kay Hannah, kumakanta ka ng mga worldly songs. Pagdating ng Sunday, halos hindi ka makita. Lolokohin mo lang kami. Hindi ka babalikan ni Jesus. Sa pagdating ng rapture, ako na po nagsasabi sa iyo, hindi ka sasama. May iwan ka sa rapture. Ganito kahigpit ang Panginoon. Maganda nang sinasabi ko ito, kaysa magkadiskobrehan pa tayo na naiwan ka. Check natin ang sarili natin, gaano ko kamahal ang Panginoon. Dahil ang qualified na magpa-water baptize ay yung tunay na nagmamahal lang sa Panginoon. Ang babalikan ng Panginoon ay yung nagpatuloy
sa Kanya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ay, okay po. Pag uwi muna kayo sandali, magbihis kayo, dali niyo yung gamit niyo rito, no? Para hindi tayo nag-aapura. Pipila kayo doon. Pagkatapos niyong ilubog at muling iahon, pupunta kayo sa isang lugar para humarap sa Diyos. Sabihin niyo, Panginoon, magpapatuloy ako. Magpapatuloy ako. At sa loob po ng more than 20 years, mula nung na-born again ako, I think 30 years na, hindi ko na binibilang eh. Ang dami na pong hirap, ang daming problema, ang daming pagpapala. At kahit minsan, hindi ako nagsisi na sumunod ako kay Jesus. Nakita ko na po yung reward at makikita ko pa yung reward sa rapture. Trying my best ako, hindi ako perfecto, pero nagpupumilit ako. No, na mapangiti ko naman siya. Sa dami-dami na ng hirap na dinaanan ni Jesus para sa akin, kulang pa ang 100 buhay na ibigay ko sa Kanya. Nag-iisa na nga lang ito, ipagdadamot ko pa. Wag. So, uwi po tayo. Wala nang kwentuhan ha. Habang paglabas nyo po rito, walang kwentuhan. Kunin nyo yung gamit nyo, magbihis kayo, dalhin nyo na rito. Sarado nyo yung pinto ng kwarto nyo. Pipila tayo doon. Wala nang kwentuhan. Okay po. Punta na po kayo, no? Wala pong kwentuhan. I have decided to follow Jesus. No turning No back. turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. To follow to follow Jesus.